na ang mga kwentong pasabog sa linggong ito. #KMJS na! Kung may usok ngayon, may samgyupsal o yung usong-usong Korean barbecue na iniluluto ng mga customer mismo gamit ang stove na butane. Nakanginig po kasi dito yung may ihaw-ihaw habang kumakain. Feeling mo ay ikaw po mismo yung chef. Pero sagsasamgyupsalang ito sa isang mall sa Calapan sa Oriental Mindoro, biglang may sumabog. Ano yan? Wala yung babae. Wala ako, ano may ano ka na. Sabog oh. May patay kaya sa loob. Lakas oh. Ako, buntis pa nga ho. Ano nakakainin sa loob? Oh. Anyong, anong nangyari? Sa mga nagsasangyup dyan, baka kayo ang maihaw. Delikado pala. Mukhang hindi na talaga maawat ang impluwensya ng mga Koreano sa ating buhay. Dahil kahit sa mga bayan-bayan at mga probinsya, meron ng mga kainang samgyupsal. Yun nga lang, ang nasa Calapan City sa Oriental Mindoro, sumabog. Bakit kaya? Wala, gumuho. Ang mga pader ng restaurant halos matibag. Wala, bumagsak. Uy! Ang kisame, wasak. May customer kaya sa loob? Mayroon. Wasak eh. Nagkalat din sa sahig ang mga nabasag na salamin. Gumuho po siya. Habang ang ilan sa mga nasabugan, nakahandusay na lang sa tapat nitong parking lot. Tumawag na ako ng... Ba't wala pang ano? Rescue tol, tumawag na ako ng rescue. Wait lang ha. Relax lang ha. Galing sa kusina. Sa kusina galing. Isa sa mga mahigit 10 nasugatan, ang pamilya ni May Ann na buntis pa naman. Hindi lang sila nagtamo ng mga sugat at galos, nasunog din ang kanilang mga kilay at buhok. Wala po siyang apoy. Sobrang lakas na po na bigla na lang po siyang humangin papunta dun sa labas. Kaya po nasunog yung kilay namin, buhok, and then nagkaroon kami ng mga pasa. Nitong Huwebes ng umaga, nag-agahan daw sila sa samgyupsalan kasama ang 6 pa nilang mga kasama. Sa kanilang 7, ang kaibigan ng kanyang asawa na si Yonghwa Om na isa ring Koreano at pauwi na sana ng Korea ang pinakanapuruhan. Sunog at sugat-sugat ang kanyang binti. Ang 65 anyos naman na lola ni May Ann na si Nanay Pamor, nanlabo ang paningin matapos masabugan. Hindi ko inaakasahang ganun ang mangyayari sa amin. Isap mata lang bakit ganun ang nangyari. Kalunos-lunos din ang sinapit ng 1 taong gulang na pamangkin ni May Ann na sugat-sugat naman ang paa at tenga. Natakot ako, kala ko may tama yung bata na malala kasi nakaganon siya. Hindi siya umiimik, nakaganon lang siya. Sabi ko, ang apo ko. Kami pa lang po kasi yung customer nun eh. May luto na po, isang serving na po. Wala yung babae. Mga 2 minutes po kaming nakaupo dun sa labas bago pa po dumating yung tulong. Kahit pasugatan, si Yonghwa Om pinilit pa raw na makaabot sa kanyang return flight papuntang Korea. Hindi po nila inalis yung maliliit po na bubog na nasa paa niya. Kaya sabi niya sa akin, gusto niya na lang daw po umuwi ng Korea at doon na lang daw po magpagamot. Si Delwin naman, meet up place lang daw dapat nila ng kanyang bilas, ang Korean restaurant na yon. Bigla sabog na bigla na lang ako nalipungatan. Sabog oh. May patay kaya sa loob. Lakas oh. Para pong granadang naramdam ko hati yung katawan ko dahil sa lakas po ng pagsabog talaga. Maraming bubog sa ulo ko. May dugo din dito maagot Si Delwin nagtamo ng sugat sa kanyang ulo, pasa-pasa rin at namamaga ang bewang at braso. Kumikirot po yung dito po yung tahi ng parang malalim po siyang tama dahil marami nga pong bubong dahil sa dami po ng mga debring nagtarsikan. Kabilang din sa sugatan ang ilang staff ng samgyupsalan, kagaya ng kapatid ni Rodeline na si Joven, na cook sa restaurant at nagtamo ng 2nd-degree burns. Ngayon po, nasa ICU na po siya. Minomonitor na lang
Pero ang kapatid naman ni Jessa na si Melvin na isa ring cook habang ginagawa ang report na ito, delikado pa rin daw ang lagay sa ospital. Halos kalahati kasi ng kanyang katawan, lapnos. Pagpasok ko ho doon ay hindi ko halos makilala ang aking kuya. Dahil ho talagang ito ay damage, namamaga. Hindi ho siya makapagsalita dahil ho siya ay may nilagyan ng tubo at hirap ho siyang huminga. Yung mga minor injury na mga first and second degree, usually 10 days to a week. Pag maganda ng sugat at wala naman naging komplikasyon, maaari ko na silang pauwiin. Yung mga empleyado, sunog lahat. Suma total, 18 ang naitalang mga sugatan. Sa anin po dito is yung crew ng Korean restaurant na nasa loob po talaga ng kitchen. Kaya yung injury po nila sobrang grabe pero stable na po yung kanilang kalagayan. Nakakatakot din po, but if kami po ay andun sa pangyayari. Feeling ko hindi naman dahil sa butane gas yun. Isa sa tinitignan ng BFP o ng Bureau of Fire Protection na posibleng dahilan ng pagsabog ang mga butane canister na ginamit sa samgyupsalan. Posible rin daw na may kinalaman ang pagkakagawa ng centralized gas line na konektado sa main mall. So ngayon po, under investigation pa rin po ang Bureau of Fire Protection in Calapan City. Wala pa po kaming conclusive na origin and source ng incident. Actually, ang tawag namin for now is gas leak incident kasi hindi pa natin siya makonclude talaga na explosion. Lahat ng pwedeng i-extend na tulong financially, sa gamot, at kung ano pa mang assistance, ibibigay agad ng city government. Yung monitoring natin sa kanila, tuloy-tuloy. Ang pamunuan naman ng restaurant nagpaabot ng ayuda sa mga nasabugan. Yung gusto po ng family ko is ibigay po nila yung hinihingi nila kasi hindi po naman natin masasabi kung yung side effect ay lumabas ngayon or soon. Hindi po namin matatanggap yung 10K, baka po mag-file na lang po kami ng case. Nawala akong sweldo sa araw-araw, edi parang sasagutin nila. Maaaring silang humingi ng actual damages o kung ano man yung nagastos nila para sa ganun ay mabayaran sila ng party at fault. Sinubukan naming kunan ng panig ang Korean restaurant pero hindi pa sila nagpaunlak sa aming panyaya. We are still waiting for the official findings, so we cannot make a comment as of the moment. Right now, we are fully cooperating with the LGU and BFP to ensure utmost safety at the premises. We are also providing support and assistance to those who were affected. Rest assured that we are fully committed to the safety of our mall goers. So para po maging ligtas tayo sa ating mga kusina at sa LPG, turn off the valve nung mismong LPG tank pagkatapos po ng ating pagluluto. Sabugo? May patay kaya sa loob, lakas oh. Pag po may ganyang uri ng incident, gumapang tayo pababa para hindi natin malanghap yung usok, hindi tayo masuffocate, hindi ma-injured yung ating airways. Isik po natin yung exit. Mahalaga talaga na meron tayong safety sa paggamit ng butane. Make sure na well-ventilated yung ating area. Compatible yung burner at yung butane canister. Huwag kayong matakot na kumain sa mga Korean restaurant na nagagamit ng butane canister. Safe naman yung mga lugar. Lahat naman po ng businesses, nagsisecure naman po yun ng mga permits sa Bureau of Fire Protection. Meron naman silang FSIC or Fire Safety Inspection Certificates. Sabugo? May patay kaya sa loob, lakas oh. Walang may gusto ng aksidente, pero ang sakunang ito, sana magsilbing babala para sa lahat ng establishmento at mga kainan na gawing prioridad ang kaligtasan ng kanilang mga customer at ng kanilang mga tauhan. Yung babae. Sabugo? May patay kaya sa loob, lakas oh. Meron ba kayong mga kakaiba at natatanging mga kwento sa inyong probinsya? I-message lang po sa ating Facebook fanpage at i-KMJS na natin yan. May mga pagkain tayong rated SPG. Nangangailangan ng patnubay ng mga magulang. Ano-ano ba ito? Huwag daw mae-eskandalo sa wet market na ito sa Malabon kung ang inyong mga tenga tampal-tampalin ng ganitong mga sigaw. Tampal-puke. Tampal-puke kayo dyan. Ang isdang ito, malapad, makinis. Tampal-puke, bili ka. Marami raw ang natatakam, lalo na kung sariwa. Pero sa ating mga Pinoy, ang tawag, Tampal-puke. medyo pang rated SPG. Nangangailangan ng patnubay ng mga magulang o ng mga nakatatanda. Ang alam ko lang dyan, baliktaran. Ngayon ko lang nalaman yung tampal-puke. Pero
Sa dinami-rami ng pwedeng itawag sa isdang ito, bakit nga ba ito pa? Karamihan ng nagsasalita or tumatawag nito ay Katagalugan. Kaya nanggaling to dun sa salitang Tagalog. Ibig sabihin nito, ito yung kahawig na bahagi ng kababaihan. Bes, ang palbukik mo. Bihira raw talaga itong makita sa mga palengke. Mura-mura lang. Ang naturang isda kasi sa seafloor o sa pusod lang ng dagat, pirming naglalagi. Mahirap talaga uli ang tampalpuke. Pag masama tubig, saka gumigilid dyan. Kaya namin nahuhuli. Sa isang taon, mga 3 beses na kami umuhuling ganyan. Kaya ang mga mangingisda rito sa Noveleta sa Cavite, nagulat nung nitong mga nakaraang linggo na padalas na may sumabit na ganitong mga isda sa kanilang lambat. Hinala nila ang paglitaw ng mga ito, posibleng resulta ng isinasagawang dredging activity sa Manila Bay. Ang tampalpuke o flounder ay nakatira yan sa kaila-ilaliman. Pag naistorbo mo yung kanilang habitat, maglilitawan po yan. Sumasama sa lambat. Pormi sa huli. Misa maraming huli. Misa isang timba. 10 kilo, 5 kilo. Ang bentahan ng tampalpuke dito, 20 pesos ang kilo. Pag malalaki, 50 pesos. Patunayan kung totoo ang kwento-kwento sa itinatagong linamnam nito. Inimbitahan namin ang drag performer, si Eva LeQueen. Hi, ito po si Eva LeQueen at nandito tayo ngayon sa Malabon Central Market para mamili ng tampalpuke. At ako ang kanilang mother, tampalpuke. Kunin natin to kasi malaki to. 5. Kuha tayo ng 5 piraso. Kulang pa! Ito medyo mukhang dalaga na to. Ayan. Okay na? At ngayon, nakabili na tayo ng ating tampalpuke. So, samahan niyo ako ngayon at lutuin na natin ang paborito nating tampalpuke. Ang isdang ito, isiniserve din daw sa mga mamahaling restaurant. Gaya na lang ng restaurant na ito sa Taguig City na ang recipe sa isdang ito galing pa raw ng Europe. Sosyal! Tumulong na rin si Eva sa pagluluto nito. Natunaw na natin yung butter, lagay natin yung other ingredients. Cherry tomatoes, meron tayong capers. Lagay natin yung anchovy. Kailangan ano lang natin para hindi dumikit sa pan. Lagay natin yung button mushroom. Ang bango na niya. Talagang naamoy mo na yung anchovy. Sinisir natin siya sa butter at saka sa pure olive oil para magkaroon siya ng golden brown color. Para matanggal ang lansa ng isda, hinaluan nila ito ng lemon o dayap. Papasok muna natin siya sa oven para maluto yung loob. Okay. Here, Miss Eva. Thank you so much, Chef! So guys, titikman na natin ang ating salmonier or ang isdang dapa or tampalpuke. Ayun na, excited na ako. Kulang pa yung kanin. Yung texture ng tampalpuke, parang hindi siya firm, talagang madali siyang maghiwa-hiwalay sa bibig mo. Flavor-wise, ibang-iba yung lasa niya than other fish na natikman ko. Yung laman niya malambot, malinamnam siya. Madaling araw pa lang sa kainang ito sa San Carlos City sa Pangasinan. Buhol-buhol na ang nga parokyano para tikman ang sikat nila ritong agahan. Order nga po ng 2 binulbul. 2 binulbul. Yung special po. Bago pa magkabulol-bulol, lilinawin ko na po, hindi kayo nagkamali ng dinig. Ito raw talaga ang tawag nila sa malabnaw at mainit na pagkain ito na nahahawig sa arroz caldo. Pasok ito sa mga nagtitipid. 15 pesos lang kada serving. Ang binulbol, kalimitan daw may katernong itlog. Mas malasa kung bubudburan ng fried bawang at sasahugan ng karne ng baka. Siksik, liglig at umaapaw sa sarap ang special binulbul. Ang recipe na ito ng teacher na si Imelda. Minana pa raw niya sa kanyang nanay Lolita. Very particular ako sa paghahanda ng binulbol kasi dapat talaga malinis. Lahat ng sangkap, sariwa yan. Mainit na po yung ating mantika. Susunod po ang bawang. Susunod na natin ang ating sibuyas. Pagka medyo lambot na, pwede nang ihulog ang
Luya. Ang sekreto ng binulbol, kailangan marami siyang luya. Pwede na isunod ang hiniling na karne. Ng baka po ito. Kailangan po natin gisahin din po ang bigas. Pagkatapos pag nagisa na po lahat, ito po ang aming sinasabaw. Yung sabaw ng buto ng baka. Hintayin na natin po itong kumulo. Ang binulbol, pagpula ng bata kami, niluto namin yan. Kasi galing naman kami sa hirap. Yung binulbol, kinakain lalo na pag may sakit. Luto na ang binulbol. Binabalik-balikan po yan. Lagi sinasabi nila, talagang inaiba yung binulbol nyo. Wow, sobrang sarap ang binulbol. Bawal naman daw ang mga green-minded sa tanimang ito sa Lawag, Ilocos Norte, kung saan ang mga tumutubo sa Diaraw, pampalusog. Otong. At mahaba. Kabatiti. Huwag pong patola! Dahil ang tinutukoy ng magsasakang si Jonathan, tawag talaga naming mga Ilocano sa sitaw at patola. Ito po yung kabatiti na ideal type, manamis-namis po siya. Pag sa ganitong size, magre-range po siya ng mga 16 inches. Kung medyo mataba-taba po siya, pwede na po siyang i-harvest. Sa market, ito po yung mas gusto nilang biling klaseng utong, yung hindi pa bakat yung buto kasi ito ay mas manamis-namis. Ang kanilang araw mga aning utong at kabatiti organic. Kapag naririnig ko yung iba na natatawa sa word na kabatiti at utong, ay parang natatawa na rin ako. Kasi parang ang sagwa naman talagang pakinggan. Healthy isahog sa paboritong gulay naming mga Ilocano, ang dinengdeng. Sa kainang ito naman, ang kanilang dinengdeng mas pinayami ng pampalasang bagoong na isda. Lalagay po natin ang bagoong. Pakukulambo muna natin. Pwede na. Pagka niluluto na siya, nahalo na yung bagoong sa kabatiti at utong, mas lalo siyang sumasarap at bumabango yung kakaibang aroma. Masarap yung kabatiti, malambot pag ninunguy. Okay siya sa bagoong, okay siya sa utong. Masarap ang utong. Pag half cook, medyo malutong siya. Medyo manamis-namis. Dahil nga archipelago yung Pilipinas, napakaraming dialekto. May mga pagkakataon na yung gantong salita, ibang meaning sa ibang probinsya. Pero hindi ibig sabihin nito na bastos na salita. Matututunan lang natin na malaman yung mga salita nila. Makita natin na napakaganda ng lingwahe ng mga Filipino. May mga pagkaing hindi lang binubusog ang ating tiyan. Dalawang binulbol po. Kinikiliti rin ang malikot nating imahinasyon. Tampal puke, bili ka. At definitely, sa mga adventurous sa pagkain dyan, titikman. Kulang pa, panging kanin. Ang inyo pong kapuso, TikTokerist na rin. I-follow lang po kami sa aming TikTok account. May bata na naman pong aksidenteng natuhog, katulad ng naikwento na namin sa inyo dati. Once and for all, ano ba ang mga dapat gawin para hindi na ito maulit? Sa mga magulang na OFW, paano kung sa gitna ng pagtatrabaho nyo abroad, nabalitaan nyong ang inyong anak sa Pilipinas? Ganito na pala ang sinapit. Huwag kang matutulog, be. Tinan mo, namumutla, oh. Hindi pwede nilayan yan. Diyos ko, dito siya makahinga. Ang batang lalaking ito sa video na anak ng OFW, halos hindi na makapagsalita. Ang kanya kasing katawan, natuhog sa bakal na nakausli sa bakod. Nagsisigaw lang ako. Hindi ko alam kung ano yung gagawin ko sa kanya. Awang-awa po ako sa kalagayan niya. Halos ayaw ko siyang tingnan. Hanggang ang mga rescuer, pinukpok na ang hollow blocks kung saan nakadikit ang bakal na tumuhog sa bata. Ba't nangihina? Ito ba inak yan? Oo. Galing mo na yung bato na yan. Sunod nilang pinuto lang nakausling bakal
gamit ang grinder. Yung una, dinaril, siningsil, pinalabas yung bakal. Ginray niya yung bakal. Kasi hindi pwedeng bunutin kasi bubulwak ang dugo Ginagrinder ko yung bakal sa katawan ng bata. Hindi na ako nagdalawang isip dahil titingnan wala ang kabuhay-buhay. Putlang-putla na talaga, alos wala nang kadugo-dugo Kaya minsan pag tinamaan ko yung bakal, maaray siya. Aray, kanya, sakit. Ang naaksidenteng bata, ang 10 taong gulang na si Kiel, panganay ng OFW sa Qatar at solo parent na si Faye. May nag-message yung dating taga-alaga ni Kiel, yung anak mo nahulog sa bakal. Nung nakita ko yon, nag-blackout ganun. Tapos yun, parang nahimatay ata ako nun, hindi ko na alam. Nahimismasan ako, tapos tawag lang ako ng tawag dito sa Pilipinas kasi hindi ko talaga sila makontak. Kwento ng lola ni Kiel na si Neng na tumatayong guardian din ng bata habang nasa Qatar ang ina. Tanghali nung umalis ang kanyang apo kasama ang dalawa nitong pinsan na sina Bam at Jancis. Naghahanda ako ng tanghalian. Ngayon po si Kiel, nandito lang po sa tabi ko. Bigla pong lumabas. May sinuli po ako sa tita namin. Sumama po siya. Nung pauwi na ang magpipinsan, may nadaanan silang puno. May nakita po siyang makopa. Sabi po niya, gusto ko niya, papasulubong ko kay Mami Neng dahil favorite niya yan. Hanggang sa inakyat na nga ni Kiel ang puno. Pero sa kalagitnaan ng kanyang pamimitas, ang sanga ng puno nabali. Kaya nahulog si Kiel, sabay natusok sa bakod na may nakausling bakal. Pedro, kausapin mo! Humingi po siya ng tulong, tapos bigla po kami bumaba. Umiyak na po kami nun. Nagsisigaw na po kami ng tulong. Napakasakit po kasi po na-trauma po kaming dalawa na baka po mamatay siya. Ang dalawang bakal na may kasama pang kinakalawang na alambre tumagos mula sa likod ni Kiel hanggang sa kanyang tiyan. Hirap na hirap siyang nakagulugin. Huwag mo lang masyadong pagalawin. Huwag ka matutulog, be. Sino mo namumudla, oh? Hindi pwede ilayin yan. Diyos ko, dito siya makahinga. Hindi ko na po alam ang gagawin ko nun. Parang mawawala na po ako sa sarili. Parang mamamatay na rin ako. Nakatusok pa daw po kasi tumawag sa akin na hindi pa daw natatanggal yung bakal. Wala daw pang putol. Una nilang sininsil ang hollow block sa bakod. Gawin mo muna yung bato na yan. Yan. Tatanggal na Medyo, ito, kukuha mo lang palabas yan. Yan. At saka grinder ang bakal na nakatusok kay Kiel. Oras ang kanilang kalaban. Lalo't nung mga sandaling yon, 2 oras nang nakatusok sa bakal ang bata. Yan. Matapos ang halos 3 oras, sa wakas, naputol din ang bakal. Si Kiel, dali-daling isinugod sa ospital habang nakatusok pa ang bakal sa kanyang katawan. Sabi ko sa kanya, huwag kang matutulog. Sabi niya, hirap na ako, ma. Sabi niya, nahirapan na akong huminga. Sabi niya, napakasakit na makita mong nakaganon na parang lechon ang apo mo. Nung mga sandaling yon sa Qatar, si Faye sa dasal na lang kumakapit. Lutang na po ako nun, hindi ko na alam yung gagawin ko. Pinutog sa pader yung sa ulo ko dahil hindi ko na po alam yung nangyayari. Agad siyang nagpaalam sa kanyang amo na umuwi ng Pilipinas.
Basta mabuhay siya kahit nasa bed na lang, ganun yung mga pinapanalangin ko noon. Marami nagsing sabi-sabi na hindi daw kaya, 50-50 na, hindi na mabubuhay. Nung nasa airplane ako, hindi ko na talaga alam kung paano ako nakasakay. Nung time na na-aksidente siya, gabi doon sa Qatar, nag-flight na ako, 1 a.m. Kinabukasan nandito na ako. Matapos ang 2 oras na operasyon, ang bakal na nakatuhog sa katawan ni Kiel, tuluyan ng natanggal. Delikado ito kasi pwede siya magkaroon ng blood loss. Dun sa tagusan na bakal, sa daming dugong ilalabas, pwedeng ikamatay ng pasyente yan. Lalo na kung natanggal bigla. So, napakaswerte niya kasi hindi tinamaan yung vertebral column o yung spinal cord natin. Kasi kung yun ang tinamaan, malamang hindi makakalakad tong bata. Sa atay talaga ang pinakamalaking damage. Almost 50% yung tinamaan. O yung abdominal aorta na siya nakakonect sa puso natin. Nalakpasan niya yon. Nagkataon na bata ito, so medyo may healing pa, no? Flexible pa ang katawan. Gayunman, dahil sa mga natamaan nitong internal organs ni Kiel, kinailangan niya munang manatili sa ICU ng ospital. Nung nakita ko siya, parang hindi siya kasi namaga ng iba yung itsura niya, namamaga yung mga kamay. Parang lumaki siya, lumobo yung katawan niya. Mga 2 araw pinapasok na ako sa ICU kasi ayaw ako papasukin kasi nga daw, iyak ako ng iyak. Naisip ko din yun sana na di na lang ako umalis. Siguro hindi nangyari, ganun. Yun po. Ang aksidente kay Kiel nangyari Mayo nitong nakaraang taon. Naputol po yung sanga. Tapos po, nalaglag na po ako ng patalikod. Nawalan po ako ng malay konti yun. Tapos po, nagising na lang po ako, nakatusok. Nilagyan lang po akong unan, hawak-hawak yung ulo ko. Sobrang sakit po ng tiyan ko yun. Huwag daw po akong matulog. Ayun po, hindi naman po ako natulog. Ayun po, mabat naman ako sa hospital. Ito po yung tiyan niya after po na nakarecover na siya. Meron pong 4 na hose para sa drain na didetect nila kung nag-leak yung bituka niya, dumudugo yung mga organs niya sa loob. Tapos ito naman po yung sa likod. Diyan po siya natusok, tas tumagos sa harap. Ngayon, maayos-ayos na siyang nakakapaglakad at nakakakain. Nakaka-recover na po siya. Takot na siya sa pag-akyat-akyat. Kaya labis na ipinagpapasalamat ni Kiel ang ikalawa niyang buhay. Sorry po. Makulit po kasi ako. Salamat po kasi po. Natulungan nila ako para mabuhay ulit ako. Para maging paalala sa kanyang nalagpasang malaking pagsubok, ang bakal na tumusok kay Kiel, itinabi nila. Tinabi na lang po namin para maalala namin yung hirap na pinagdaanan namin, ma-survive lang yung anak ko. Isa, 2 dangkal, tapos yung isa 3. Ang maikakaso po dyan ay kasong sibil. Wala po tayong batas na nagpaparusa dyan at kailangan ikulong yung may-ari ng bakura. Ang pwede lamang pong magawa nung na-injured ay maghabol ng danyos perwisyo. Hindi mo dapat mapahintulutan yung mga tao o bata na makapasok dun sa construction site dahil nga peligro. Yung mga ganyang klase ng aksidente hindi maiwasan. Pag sa construction kasi, pinabebend ko muna yan, pinababaloktot ko muna yan para safety dun sa mga tao. Si Faye, hindi na rin bumalik sa abroad. Yung na-trauma na po, napakahirap na yung nasa iba masaka na may ganun pagising mo, may ganun na palang nangyari. Hamis ko po, hindi na po ako akit sa puno, tapos po hindi na po ako may maging makulit. Maraming salamat kanila sa mga nagawa niya sa akin. Ilang katulad na aksidente na ang amin pong naitampok dito sa ating programa. Hindi ka matutulog, be. Tinan mo namumutla, oh. Sana ito na ang panghuli. Tignan ang inyong mga bahay at bakuran. Maaari hubang gawin itong mas ligtas para sa mga bata. Tagilid na lang. Mula sa libas ng Gala City, Pangasinan, gikan diri sa Don Marcelino, Davao Occidental. EKMGS na yan! EKMGS mo yan! Tuloy-tuloy pa rin po ang Sunday viewing habit ng pamilyang Pilipino. Ako po ang inyong kapuso, Jessica Soho. At narito na ang mga kwentong tsak na mapapasabi kayo ng EKMJS na yan!
batang may albinism sa Camarines Sur, kinidnap. Kung sino man po yung makapagbibigay ng impormasyon sa lalaking ito, ipagbigay alam po sa akin. Biktima raw ng tangkang child trafficking na ginagawa rin sa ibang parte ng mundo. Sumabi naman siya na kasama na si Sir Bergerin, kaya naniwala ko. Di kita kilala. Mali nang pabayaan ko ng ganitong nangyayari sa pangalan ko. Hindi po ako napatulog. Hindi po ako masyado pong nakakain. May isa pong concerned citizen ang nag-comment doon sa pinost ng vlogger. Sa kanilang pag-iimbestiga, meron silang nadiskubre na laman ng bag ng suspect. Pag ginawa niya, hindi ko mapapatawad. Bakit malungkot ang worship? Dalawang beshi na naitampok sa KMJS noon. Ba't malungkot ang beshi ko? Kasi malungkot ang lola mo. Dayang galing mo. Idol kita, pa-picture nga. Nakikilala po nila ako, tinatawag po nila ako. Nag-viral ulit. Dahil malungkot sila? Bakit kaya? Kasi po, di na po nakalabas-labas. Ang pangit na po ng buhay na yun. Sana po, bigyan niyo po ako ng konting tulong para po makapag-work na po yung papa ko. Memorabilia ng mga lodi, kinokolekta para pagkakitaan ng milyones. Na-amaze ako dun sa mga bagay na ginamit ng mga sikat nating mga kababayan. 24,000, maganda to. Ako na mismo yung nagde-decide kung magkano ko sila pepresyuhan. Magkano ba offer nyo? Kahit 1M muna sa tatlo. Nilapagan na tayo ng pera rito. Bilis. Kung dagdagan ko pa ng 500. Sagad ko 2M! 2M! I'm going to offer you a car. How low can you go? Para sa'yo, 1.1. Pinakamataas ko yung offers. Kasi agad na sila nakakita. Hindi lagi ko nila nakita ang galingkod sa tanga. Mga estudyante at guro ng isang eskwelahan sa Mabinay, Negros Oriental, may namataan daw na duwende. Isa, magbabay-babay. Ganito, first time ko yung nakita eh. Nakakinis tumabay na bisa. Isa ko ng mga batang inyo. Hindi man siya kinilya. Biglang may tumakbo na bata. Mana, may nakita kaming duwende. Phone ko, ikaw mag-video. Ang worship tumbling muna bago magtanong. Ba't malungkot ang beshi ko? Hindi naman tayo na-orient. Ba't malungkot ang beshi ko? Bakit notoryo yung misis ko? Online naman, ang mga pangangamusta sa beshi nila idinadaan sa tumbling emojis. Ba't malungkot ang beshi ko? Ang samut-saring meme at parody na ito. Yeah, go, go, go! Inspired ng eksena sa magpakailanman taong 2019. Talungkot-lungkot mo. Kamusta papa mo? Kung saan ang kamustahan idinaan sa showdown. Ba't malungkot ang beshi ko? Kasi malungkot ang lola mo. Talaga ba? Ay, wait nyo nga yan. Ibibidyo ko. Ano yan? Ano tawag dyan? Rolling in the deep. Ay, ang tara. Pero kung pamilyar na sa inyo ang warlahan ng dalawa, i-KMJS na natin. Yan ay dahil una silang naitampok dito sa KMJS. Sa lugar sa Navotas, may na-caught on camera na salpukan. Tak, 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 tak. Oh! Oh! Ay! 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 Oh! Salpukan ng dalawang batang Becky. Trigo. Actually, na pa. Kaya tinawag nila itong Backlash. Let the clash begin! Dak, dak, dak. Oh! Meet our viral prinsesitas ng Navotas. Ang 11 anyos na si MJ at ang 13 anyos na si Lala. At take note, BFFs o best friend forever daw talaga sila. Kung grade 4 po ako, sinasuot ko po yung mga pambabae. Minsan po yung Barbie nilalaro ko. Flexi rin po. Parehas po kami. O natuto po akong maging bakala sa mga pinsan ko pong babae. At para magkaalala
kaalaman na kung sino ang prinsesa ng dance floor. Sina MJ at Lala naghamunan ng showdown. Hinamon kita sa isang labanan. Lalabanan kita kahit ano pa yan. Hindi ako nagsuot ng palikpik para lang magpatalo sa'yo. Lalabanan kita hanggang dulo. Backlash 2019! At ang nagwaging prinsesita, Lala! Maraming salamat po sa KMJS na yan! fast forward to 2023. Kamusta na nga ba ang mga beshi ko? Pareho pa rin silang nasa Navotas. Na ngayon, pareho rin daw nag-glow up. Ang dating patpati na si MJ, nagkalaman-laman na. Hi! Hello, hi! And mabuhay! My name is Margie Ortega, 15 years old stunner na Navotas City. Ang totoy naman noon na si Lala. Ganap na ngayong dalaginding. My name is Lala Biliganyo, 17, fresh pa din. Masaya po ako na naka-MJS po ako yung time na yon. Pagkasabi niya, Dayang galing mo, idol kita, pa-picture nga ako. Matapos daw silang mag-KMJS, sunod-sunod ang natanggap nilang offer. Nakikilala po nila ako, tinatawag po nila ako. Ang saya lang po kasi po marami ka naging kaibigan. Si MJ, bumida pa sa isang pelikula. Nagalit ang patay sa haba ng lamay. Parang horror na comedy, tiyanak po ako doon. Ang kinita noon ni MJ, ipinambayad daw nila ng utang. Pero ang papausbong na raw sana nilang showbiz career, napurnada nung nagkapandemya. Kasi po, di ba po, hindi na po nakalabas-labas. Parang pangit na parang buhay na yun. Mabuti na lang daw at magkadamay at magkasundo sila sa maraming bagay, pati sa kanilang mga crush. Pogi spaghetti. Pogi gusto mo spaghetti. Pero kung noon, sanggang dikit sina Lala at MJ, ngayon, Bihira na po kami magsama niyan. May kaibigan na ako, may kaibigan na siya. Tapos po yung pandemic, nagwatak po kaming dalawa. pareho silang focus sa kanilang pag-aaral. Si Lala nga, kung ano-ano raw tumbling ang ginagawa. Mapagsabay lang ang pagiging grade 10 student at pagiging sorter o tigasalansan ng isda sa Navotas Fishport. Nagpa-fraction po ako tuwing gabi po. Yung kinikita ko po, hati po kami ng aking mama, ganon. Minsan pambiling bigas, ulam. Doble kayod daw siya dahil sa totoo lang, ito ang nagpapalungkot ngayon sa beshi ko. Ang tatay ni Lala, bedridden, pirmi na lang nakahiga. Napa-check up na po namin sa tondo po. Ang findings ng doktor, may infection daw po sa ihi. Minsan idasal ko na lang sa Diyos, matulungan kami. Naiyak. Nahirapan na po ako sa buhay namin po. Mabait na mabata yan. Para ako, matustusan, kaya may sakit ko, hindi na makalakad. Siyang bumili kong pagkain sa akin, araw-araw. Salamat na, ikaw nakatulong ako na. Nakita ko po siya umiiyak yun. Sabi ko, ba't ka umiiyak? Sabi niya, wala. Pinili ko po mag-work kasi po, minsan walang kita sila kuya, extra. Pamilya ko po, walang pinag-aralan. So, ang sakit po sa akin yun. Sana po, bigyan niyo po ako ng konting tulong para po makapag-work na po yung papa ko.
Sa araw na ito, sina MJ at Lala muling nagkita. Ba't malungkot ang beshi? Ang magbeshi, sinamantala rin ang pagkakataong share sa isa't isa ang kanilang mga pinagdadaanan. Kamusta, Nay? Papa mo okay na ba? Hirap na makalakad, tsaka mahirap na rin umihi, tsaka mahirap na rin makatayo. Tiwala lang sa Diyos. Ganun talaga ang buhay. Pero teka, time out muna sa drama. Showdown na! Pero kaya pa ba ng mga buto-buto nyo, mga te? Namiss ko po yun, naglaban-laban po kami dalawa, tapos po dancing-dancing. Ba't malungkot ang beshi ko? Kasi malungkot ang lola mo. Ang buhay, hindi laging masaya. Ang kalungkutan, kailangan din nating madama para tayo'y matuto at mas mapahalagahan kung anong meron tayo. Sa mga panahong pakiramdam natin bumaligtad ang mundo, nariyan pa rin ang mga tunay nating beshi. Handa tayong damayan kahit pa sila'y magpasirko-sirko. Pag may problema po ako, kahit po hindi ko po siya nasasabihan, nandun po siya. Kaya po thankful po talaga ako kay Lala. Ang inyo pong kapuso, TikTokerist na rin. I-follow lang po kami sa aming TikTok account. Batang may albinism o yung kung tawagin sa Camarines Sur o GIS, kinidnap. Bakit kaya? Ano ang motibo ng mga suspect? Ano ang punot dulo ng kasong ito? Isang balita ang gumimbal sa mga taga-Naga Camarines Sur sa linggong ito. 2 bata na ang isa may albinism o kung tawagi ugis. Kinidnap. Grabe. Anong konsensya nito? Sana maibalik ang 2 bata na ligtas. Kawawa naman. Tumulong ng mga vlogger, ginamit pa sa mga modus nila. Maraming nabahala. Lalo't sa iba't ibang panig ng mundo, may mga napaulat na mga taong may albinism na di umano ikinakalakal sa underground market. May ilang isinasailalim daw sa ritual killings o pinapatay sa paniwalang ang ilang bahagi ng kanilang katawan mabisa raw na agimat o amulet. Ang kalakarang ito talamak daw sa ilang mga bansa sa Africa kahit wala naman itong basihan at kailangan pa bang sabihing paurong at hindi makatao? Due to geographical location siguro ng mga lugar na ito, hindi sila educated about the condition. Siguro naniniwala sila na ito ay pampaswerte o magdadala sa community nila ng kamalasan. We strongly condemn all superstitions and cultural practices about albinism, most especially here in the Philippines. Gayunpaman, hindi malinaw sa una ang motibo nung nangdukot. Isa ang sigurado, ginamit niya ang pangalan ng charity vlogger na si Virgilin Cares para makuha ang loob ng mga bata at ang kanilang pamilya. Sobra talagang hirap na hirap yung pamilya Albino. Ang isa kasi sa mga batang dinukot, minsan ang itinampok sa vlog ni Virgilin Cares. Kunting tiis na lang, nagpapaayos na ako ng salamin ninyo ha. 2020 nung nakilala ni Virgilin ang nooy 6 na taong gulang lamang na si Marie. Hindi nito tunay na pangalan. Hanggang sa huli, palagi nyo kami sinusubaybayan. Maraming salamat po. Dito sa kubong ito sa Tigaon, Camarines Sur, nakatira ang pamilya ni Marie. Sa 8 anak ni na Alma at ni Edwin, 4 sa mga ito ang ugis o may albinism. Putim-puti ang kanilang mga balat at malamais ang mga buhok. Hirap din nilang idilat ang kanilang mga mata. Madali kasi silang masilaw sa araw.
Nagulat po ako dahil mas puting pinanganak. Napaglihi ko po sila sa buko. Dahil malayo ang kanilang bahay sa kabayanan, ang mga bata hindi na iparehistro. Hindi rin daw nila alam kung ilang taon na talaga ang mga ito. Wala rin sa kanilang nakapag-aral. Mahirap po maninarahan po dito sa bukid. Nag-alaga po ako ng bata, si Mr. po nagtatrabaho. Kaya para makaraos sa araw-araw, si Alma isinasama ang kanilang mga anak na ugis sa panlilimos. Oo, balita ko, nag-iingi ka dito. Nag-iingi ka, tulong? Opo. Bakit umiyak? Bakit umiyak? Si Virgilin, pinakain sa karinderya ang mag-ina. Binigyan din niya ang mga ito ng pera at grocery. Salamat po ngayon sa araw birthday ko po. Hanggang nitong Martes, nabalitaan na lang daw ni Virgilin na si Marie at ang 6 na taong gulang nitong kapatid na si Mario, hindi rin nito tunay na pangalan, kinidnap. At ang dumukot sa mga batang ugis, nagpakilalang tauhan daw ni Virgilin Cares. Di kita kilala. Mali nang pabayaan ko ng ganitong nangyayari sa pangalan ko. Kwento ng mag-asawa, matagal na raw silang binibisita ng nagpanggap na assistant ni Virgilin na nagpakilalang si Jojo. Bumalik siya yung Abril na may dalang bigas na isang basket. Sumabi naman siya na kasama na si Sir Virgilin kaya naniwala ko. Pinakain ko siya. Silbihan ko siya na parang bisita, pigser-ser ko pa. Hanggang kinabukasan, nagpaalam daw si Jojo na isasama raw nito sina Marie at Mario papuntang Naga. Dadalhin daw doon kay Sir Virgilin, tapos pupunta daw kay Mayor, hihingi daw ng kaunting tulong na mapaatupan ang bahay namin. Sabi ko, salamat sa Diyos, wala akong cellphone. Wala akong number doon kay Sir Virgilin, kaya hindi ko natawagan sila. Di sabi ko sa kanya, huwag mong pababayaan yan. Pero makalipas ang 2 araw, ang nagpakilalang assistant daw ni Virgilin hindi na nagparamdam. Duman ako po kinabahan para kuwang bata. Hindi po ako napatulog po. Hindi po ako masyado pong nakakain. Hindi ko man po mahanap kasi meron man po akong maliit na anak. Naisip kong yung baka may ginawa ng masama, saan dalhin, ibinta, patayin, gahasain yung anak ko. Pag ginawa niyan, talagang hindi ko mapapatawad ang sarili ko. Sa puntong yon, naghanap na daw ng paraan ang mag-asawa para makontak si Virgilin. Yung kapatid po ng asawa ko po, nag-text po kay Virgilin po. Kaya po nag-ingi po ang konting tulong para po makita po sa lahat na nawala po yung 2 ko pong anak. Agad ding nag-post ng panawagan si Virgilin mismo. Kung sino man po yung makapagbibigay ng impormasyon sa lalaking ito, Jojo Olaso po ang pangalan niya. Ipagbigay alam po sa akin. Ang sinasabing rason po ay inutusan ko raw. Ni hindi ko nga po kilala ang pagkatao ng lalaki na yan. Yung nabalitaan kong pinakuha ko, parang hindi na yung tama. Na-shock. Wala akong kaalam-alam. Nasa bundok ako noon, pababa ako noon. Nitong Miyerkules, formal nang inireport ng mag-asawa sa Tigaon PNP ang pandurukot sa kanilang mga anak. Hanggang ang mga otoridad nakatanggap ng impormasyon sa posibleng kinaroroonan ng 2 bata. May isa pong concerned citizen ang nag-comment doon sa pinost ng vlogger. Namataan daw ang mga ito sa bayan ng Tinambak na mahigit 1 oras ang layo mula sa Tigaon. Nakasabay ko po sila sa tricycle ng isang araw. Pumaba sila sa paradahan ng tricycle. Nag-coordinate kami doon sa Tinambak Municipal Police Station. Then sila na yung unang nakapag-respond doon sa area. Hanggang sa itinuro sa kanila ang bahay na ito. Nandito kaya ang mga bata? Higit sa lahat, tuluyan kaya nilang ma-corner ang suspect. Tao po! Sa kanilang pag-iimbestiga, meron silang nadiskubre na laman ng bag ng suspect. Ano po ho? Doon ako kinabahan. Ano ito na labis nilang ikinabahala? Yung bata saan dalhin, patayin, gahasain yung anak ko. Talagang hindi ko mapapatawad. Ang
ang pag-rescue sa mga bata at kung paanong dapat sila'y ingatan mula sa mga pilit na kumukuha ng ating loob sa aming pagbabalik. Ano kaya ang susunod na mangyayari? Tweet na gamit ang hashtag KMJS. Susunod! Sila na sila nakakita. Hindi lagi ko nila nakita ang lingkod sa tanga. Mga estudyante at guro ng isang eskwelahan sa Mabinay, Negros Oriental may namataan daw na duwende. Isa, magbabay-babay. Ganito, first time ko yung nakita eh. Nakakulis ko na ba yung isang ano mga batang inyo? Hindi man siya yan. Biglang may tumakbo na bata. Mana, may nakita kaming duwende. Phone ko, ito mag-video. At mamaya, memorabilia ng mga lodi, kinokolekta para pagkakitaan ng milyones. Na-amaze ako dun sa mga bagay na ginamit ng mga sikat nating mga kababayan. 24,000, maganda to. Ako na mismo yung nagde-decide kung magkano ko sila pe-presyohan. Magkano ba offer nyo? Kahit 1M muna sa 3. Nilapagan na tayo ng pera rito. Mabilis. Kung dagdagan ko pa ng 500, sagad ko 2M. 2M! 2M! I'm going to offer you a car. How low can you go? Para sa'yo, 1.1. Pinakamataas ko yung offers. Mike? Isang batang ugis o may albinism at ang nakababata nitong kapatid, dinukot sa Camarines Sur. Hindi po ako napatulog po. Saan dalhin, ipabili, patayin, gahasain yung anak ko. Nakuha raw ang loob nila ng tumangay sa kanilang mga anak dahil nagpanggap daw itong assistant ng charity vlogger na si Virgilin Cares. Na-shock. Maraming pagkakataon na nang ginagamit talaga ako ng mga scammer. Pero yung nabalitaan kong pinakuha ko, parang hindi na yung tama. Hanggang sa may natanggap na tip ang mga otoridad sa posibleng kinaroroonan ng magkapatid at ng di umano lalaking kumidnap sa kanila. Natuntun nila ang tinutuluyan nitong bahay. Opo! Nag-coordinate kami doon sa Tinambak Municipal Police Station. Then sila na yung unang nakapag-respond doon sa area. Pagkaakyat dito, binigay ko na kay PMP Jojo sa kayong dalawang bata. Nagpangga po siya na ano siya ni Virgilin, alanay. Ang magkapatid, salamat sa Diyos, ligtas na na-rescue. Nakausap ko yung suspect. Bakit mo ginawa yun? Ginamit mo lang ng basta-basta yung pangalan ko. Sabi niya, nanonood daw siya sa akin ng mga vlog ko. Inoobserbahan niya yung mga ginagawa ko. Ginagaya niya. Ang suspect kasalukuyang nakakulong sa Tigaon Police Station. Na-endorse namin yung kasong kidnapping and failure to return a minor doon po sa Fiscal's Office sa Naga. Wala pong binigay na kaukulang piyansa yung Fiscal. Kasong kidnapping po. Pero ano ba ang kanyang motibo at kinuha niya ang mga bata? Ang mga otoridad may nakumpiskang bag sa suspect na naglalaman ng mga masiselang larawan ng ilang mga menor de edad. Ang ilan pa sa mga ito, walang mga saplot sa litrato. Hindi namin ito mga kilala. Wala po ang mga anak namin doon sa picture. Ang suspect na si Jojo, nagpaunlak ng panayam sa kulungan. Pero paglilinaw niya, hindi raw niya kinidnap ang mga bata. Ayon sa kanya, sadya lang daw silang na-stranded. Naalanganin kami sa oras pag-abot pong Naga. Saka nagtulong aldaw po kami dumaan sa Tinambak. Sindandarang bado po na sanglian po ninda. Tapos nilalabang ko po ang mga bado ninda. Nauran po sa Tinambak. Dahil kami nakakauli. Inamin niya na napanood nga niya ang mga bata sa vlog ni Virgilin. Dadawag-tawag ko na po, nabantog ko na po na ginagamit ng magurang, pinapalimos ang duwang aki. Naghapot ako kung saan ang harong kang sa anak araw, bibisitahon ko man po, tatabangan ko. Tinawag ko man po ng 30 kilos na bagas, tapos may 500. May man po kung ginibo sa mga aki, sisisi po ako na nangyari po na iniba kong aki na dahil ko na inuli na perang aldaw. Pasensya na po. Pero kung tapat ang kanyang intensyon, bakit siya nagpanggap na assistant ni Virgilin Cares? Paano rin niya maipapaliwanag ang mga masiselang larawang nakuha sa kanyang bag? Ayon kay Jojo, ang mga bata sa litrato, di umano, mga pamangkin niya. Bako mismo ko ito nagpicture, so matua ka itong mga tugang inang matua. Sabi sa kuya, sindami ka gusto na ipalaminit ito. Ano ko na nga na arapong ko naman po ta,
Delikado nga ni po to. Hindi na ano man po ta sa pag-ganastos ta po katong pagpalaminate po pa-develop na hinayang man po. Sa kabila ng pagtanggi ng suspect na dinukot niya ang mga bata at sa mga ebidensyang nakita sa kanyang bag, ang palaisipan para sa mga otoridad, hindi kaya ito kaso ng child trafficking? Wala pong human trafficking or witchcraft na nangyayari dito sa Pilipinas. Kaya ito po ay bago at nagulat po kami na may ganitong insidente dito sa Pilipinas. Ang human trafficking ang pangalawa sa pinakamalaking krimen sa buong mundo, sumunod sa droga at kasama ang mga bata sa maitinuturing na risk population na itinatraffic. Tinatayang 60 to 100,000 na mga batang Pilipino ang biktima ng labor trafficking at sex trafficking. Sa ngayon, sir, wala kaming makitang anggulo na may sindikato na humawak dito kay suspect. Magkakandak pa rin kami ng investigation. Magkakandak na kami ng information dissemination through social media, ng mga barangay, para po malaman ng publiko na mayroong ganitong insidente. Regarding, sir, sa picture, pwede rin tayo, sir, mag-file ng another case yung sa violation against women and children. Ilolocate namin yung parents ng mga nasabing minor. Then, kukuha namin ng statement yung mga parents kung bakit napunta doon yung mga picture ng mga anak nila. Gagawin po ng paraan na palagi silang matingnan. Kikiusap ako sa DSWD na kung pwede, linggo-linggo mabisita sila dito. Si Virgilin naman, kamusta kayo? Muling binisita ang pamilya ng mga batang ugis para kamustahin ang mga ito. Mga people of the Philippines sa loob. Dinalhan niya ang mga ito ng bigas. Tingnan mo. Oh. Kalabaw. Salamat sa Diyos. At yero para sa ipinapaayos nilang bahay. Salamat sir. Hindi namin po ikaw magkalimutan habang buhay. Salamat ka kami sa'yo. Ingatan niyo yung mga anak ninyo. Huwag nang tuturuan na maglimos-limos pa kung kani-kaninong ang tao. Hindi naman po. Kung gagawa tayo ng content, isipin natin ano yung mga prosesong gagawin natin na matutulungan natin yung nanghihingi ng tulong, pero at the same time, hindi natin binabiolate yung data privacy nila. Iwasan po yung pag-post ng mga address nila. Magiging maingat na lang. Maging vigilant na lang tayo sa mga nangyayari sa ating kapaligiran. Hindi na kami talaga magtitiwala sa ibang tao na hindi namin kilala. Ganda-ganda, parang Amerikana ko. Nakakaalarma na pati content ng mga may maganda namang intensyon na makatulong, kinakasangkapan ng iba para gumawa ng krimen. Lalo pat ang mga biktima, bata. Kaya sa lahat ng pagkakataon, maingat sa mga matatamis ang dila at maganda ang mga ipinapakita. Dahil baka modus lang nila ito para manamantala. Meron ba kayong mga kakaiba at natatanging mga kwento sa inyong probinsya? I-message lang po sa ating Facebook fanpage at i-KMJS na natin yan. Nagkagulo ang mga teacher at estudyante sa isang eskwelahan sa Negros Oriental nung may nakita raw na maliit na nilalang sa isang puno. Duwende kaya ito? Totoo bang may duwende? Sabi ng mga matatanda, huwag daw turo ng turo dahil baka manuno. Pero ang mga estudyanteng ito sa isang eskwelahan sa Negros Oriental, panayang turo. May kung anong pinagkakaguluhan sa puno ng chiko. Masagod! Wala ko kita mo! Maaday kita mo? Di umano, meron daw kasi sila ritong namataan. Kita sila duwende. Yes. Nakakulis ka mabay nga. Bisa isang ano mga batang inyo. Hindi man siya kinayalo, ang halo, itong kulong buo, kahit pagat silid. Sila na sila nakakita. Ano haramang muna? Hindi lagi ko nila nakita ang galingkod sa tanga. Ano ba talaga ang kanilang inuusyoso? Isa, nagbabay-babay. Masagod! Hindi lagi ko nila nakita ang galingkod sa tanga. Alas 4 ng hapon nitong nakaraang linggo, ang grade 3 student na si Nika naisipang maglaro. Lumabas po ako sa aking classroom para maglinis.
Naglaro muna ako yung Charlie. Charlie, are you ready? Ang papel natin na yes to no, tapos may lapis na nakaganon. Charlie, are you ready? Ang lapis ay tumutok sa yes, ay merong ibang nilalang na sa tabi mo. Kapag no, ay wala naman. Tumutok siya sa yes. Ilang sandali pa, bigla na lang daw may tumawag sa kanyang kaklase. At dito na raw namataan ang di umano. May kung anong dalawang nilalang sa puno ng chiko na nakatindig sa tapat ng kanilang eskwelahan. Pumunta ako dito, may nakita akong isa siyang maliit na mahaba ang kanya ulo. Ayon sa mga nagkagulo, ang nakita nila sa puno, maliit ang mukha, matulis ang tenga, at kumakaway pa raw sa kanila. Good! Hindi lagi ko nila nakita ang galingkod sa tanga. Ganito, nagtatangka nga ako na duwende yun. Nagulat kasi first time ko yung nakita eh. Ang grade 3 student na si Angel, unang beses din daw nakakita ng mga di umano duwende. Tinawag ako ng classmate ko, nagwalis. Good! Wala ko kita mo! Maabay kita mo? Nakita ko, duwende. Yung kamay lang nakita, yung paa hindi. May nakaharang na halaman, nagbabay-babay. Hanggang sa sumamaraw ang kanyang pakiramdam. Hindi ko nga alam na sumuka ako. Nagkasakit yung ulo ko. Yung pagdating ko lang sa bahay, kay gilantan man ko. Ang grade 4 student naman na si Angela, ikwinento na bago pa raw nila nakita ang di umano, maliit nilang mga kaibigan sa puno. Ilang beses na raw itong nagpakita sa kanya. Katunayan, Lunes ng linggo ring yon, habang nanananghalian sa ilalim ng puno, may nahulog daw na sanga sa kanyang ulo. Paghangad na musbabaw, na may diwindi. Kanang gamay kisyag nawong, kanang kuan kisyag mataba, gamay gyud kaayo. Ay na hadlok minibalik mis classroom. Yung kuday, ayan na jumog balik din ha. Kay kaning madlok kaya taan na, gagmay ba na sila kaayo. Lokchuk ko mga unsay may tabo nila. Kanang nahadlok naman, may kay sige naman, kanang ikaduha naman ko nakakitag diwindi diyan. Kanang mahadlok, magita may mudagan, magita may kita po ka naman may. Ang grade 1 teacher naman na si Ma'am KM na ang classroom nasa harap lang ng puno ng chiko, aminadong may naranasan na rin na mga kakatwang pangyayaring kahit siya hirap ipaliwanag. Isang incident noon po, ma'am. We were cleaning this classroom. Nang biglang may tumawag ng pangalan ko po. Tapos na notice ko po na wala pong dumating na tao. Pag nagpe-play ako ng video o mga reading compilation po for my learners, nag-automatic siyang mag-exit o walang gumagalaw. Hinala ni Nika ang mga di umano na ninirahan sa puno ng chiko. Tuluyan na raw sa kanilang nagpakita matapos ang kanyang laro. Charlie, are you ready? Pinagdarasal ko po na walang mga ibang nilalang na nasa gilid ko po palagi. Wag na lang po maglalaro ng ganon. Charlie, wag na lang po kasi baka masama yan sa mga bata. Sa mga batang inyo, hindi man siya yellow ang halo, itong tulong buo, kahit padat silid. At para mas magkaroon ng malinaw na mukha, ang di umano nakita ng mga bata, ipinaguhit sa isang sketch artist. Pakihara siya og lawas. Natatakot po. Kanya po. Good! Wala ko kita mo! Maabay kita mo? Nagkagulo yung mga bata, dumaan ako. Sabi ko, ano ba yung mayroon dyan? Good! Wala ko kita mo! Nagturo sa itaas. Ikot ako na ikot. Wala naman. Kita sila duwende. Yes. Nakakulis na ba yun? Sila nakakita. Pero sa sanga-sangang opinyon at kuro-kurong ito,
May isang magbibigay linaw ang kumuha ng video na natuntun din namin. Sila daghan sila nakakita. Hindi lagi ko nila nakita ang galingkod sa tanga. At dito, meron siyang ipinagtapat. Yellow ang halo, itong tulong buhok, na espada sa kilid. Kasi may nakita akong yellow talaga. Susunod, puno ng chiko sa isang eskwelahan sa Negros Oriental. Nakakulis na ba niya? Kasi isang o ng mga batang inyo. Hindi man siya. May kakaibang nilalang daw na namataan. Nakita ko, duwende, nagbabay-babay. Ganito, first time ko yung nakita eh. Isang o ng mga batang inyo. Hindi man siya. Para makita ng malapitan kung ano nga ba ang itinuturo ng mga bata sa puno ng chiko, si Teacher Ana izinom ang video na kuha niya. Tumayo ngayong balahibo ko. Kasi may nakita akong yellow talaga. Ano ba talaga ang nakita ng mga estudyante? Hindi lagi ko nila nakita ang galingkod sa tanga. Makihara siya og labas. Natatakot po. Kanya po. Kayo, meron din ba kayong nakikita? Wala pong kukurap dahil ang munting paliwanag sa kaguluhang ito sa eskwelahan sa Negros Oriental, ipapaliwanag na. Hindi lagi ko nila nakita ang galingkod sa tanga. Susunod na. Ano kaya ang susunod na mangyayari? Tweet na gamit ang hashtag KMJS. Susunod, memorabilia ng mga lodi. Kinokolekta para pagkakitaan ng milyones. Na-amaze ako dun sa mga bagay na ginamit ng mga sikat nating mga kababayan. 24,000, maganda to. Ako na mismo yung nagde-decide kung magkano ko sila pepresyohan. Magkano ba offer nyo? Kahit 1M muna sa 3. Nilapagan na tayo ng pera rito. Mabilis. Ay, kung dagdagan ko pa ng 500, sagad ko 2M. 2M! 2M! I'm going to offer you a car. How low can you go? Para sa'yo, 1.1. Pinakamataas ko yung mga offers. Memorabilia o collectibles ng paborito nyong artista, umaabot daw ng 100,000 piso ang presyo. Kung ang mga polo kalimitang 100 o 1,000 piso ang presyo, ang 3 polong ito nagkakahalaga na raw ngayon ng 2 million pesos. Ito yung pinaka-iniingatan ko dito. Ang mga toy figure namang ito, prinesyohan ng 25,000 pesos. Ito ay locally made. Napakahirap hanapin ito. Habang ang salamin na ito, pumapalo raw ng 200,000 pesos. May mga diamond siya, tsaka pure gold siya. Ano bang meron sa mga gamit na ito? At bakit nakakalula ang mga presyo? Ilan lamang kasi ito sa mga personal na gamit ng mga sikat, gaya ng mga artista, politiko at personalidad na siyang ibinabuy and sell ng isang kolektor sa Quezon City. Baka pwedeng mabilin. Magkano ba offer nyo? Kahit 1M muna sa 3. Nilapagan na tayo ng pera rito. Mabilis. Maliit. Eh, kung dagdagan ko pa ng 500, 1.5 dahil gusto ko talaga itong makuha nung nakita ko pala. Sagad ko 2M. 2M! 2M! Aba, i-check na ang mga gamit at baka meron kayong na-arbor na gamit ng mga sikat. Malay nyo, ₱1,000,000 na pala ang halaga niyan. Dito sa Camyas sa Quezon City, makikita ang shop na pag-aari ng mag-asawang Joy at Jason, na kilala bilang si Boss Toyo. 3 taon na raw mula nung tinoyo raw silang mangolekta ng mga personal na abubot o gamit ng mga sikat na artista o kung yung tawagin, mga showbiz memento. Meron din ako dito mga lumang cinema poster. Ayan, no? Siyempre, FPJ. Kasi lumaki ako, kasama si daddy ko na puro pelikula ni FPJ yung mga pinapanood ko. Isa rin to sa mga prized possession ko. Bato ni Darna. Galing to kay Bubuy na gumanap na ding. Nabili ko lang to ng 5,000. Ngayon may price na siyang 10,000. So ito nang galing to mismo sa anak at asawa ni April Boy Rino. Nabili ko to 25,000 dalawa. Pero ngayon binibenta ko siya sa 20,000 each. Ano dala mo sa akin? Sapatos! Saan mo nakuha yan? Kung kaya 30, boss.
12.5, okay. Yung isa sa mga pinaka-recent na na-avail ko, sapatos siya ni Kiefer Rabena. Mahal niya to binibenta pero tinawaran ko lang to ng 12.5. Meron din siyang memorabilia ng mga Marcos, gaya ng mga lumang litrato at iba pang paraphernalia. Pero mga timbangan. Bumibili rin siya ng mga lumang barya at pera at World War II memorabilia. Trench knife, dinala to ng isang retiree. Binenta niyo to sa akin ng 50,000. Sobrang laki ko. Daming bash, maraming nga nagsabi na binarat ko daw si tatay, kaya hindi daw ako naawa. Sa mga totoong nakakalam, sobra-sobra pa yung price na binigay ko. Kasi sa States, pinili lang nila ng $100. Maraming salamat, sir. 24,000. Maganda to. Na-amaze ako dun sa mga bagay na ginamit ng mga sikat nating mga babayan. Pinalabas sa pelikula, pinalabas sa isang vlog na nag-viral, o yung tumatak sa buong Pilipinas. Ako na mismo yung nagde-decide kung magkano ko sila pepresyohan. Dati nang nagba-buy and sell si Jason hanggang naisipan niyang magtayo ng sariling collectible auction shop. Yung unang client namin is sikat siya na singer. Yung item na binili namin sa kanya, yung jacket niya. Isa sa mga inaalok ngayon sa kanya, ang 1999 SUV na ito na dating pagmamay-ari ng kanyang lodi, si Master Rapper Francis Magalona. Ang sasakyan, ibinibenta ngayon ng civil engineer na si Alan. Dumaan sa feed ko yung car saying Francis M. As a fan ni Francis M. during the 90s, nagkaroon ako ng interest to check out kung legit talaga. Chinek ko yung car, okay naman, iniyara ko na agad. Nabili ito ni Alan sa halagang 400,000 pesos na plano niya ngayong i-buy and sell kay Jason sa halagang 1.3 million pesos. Gusto ko sana siyang kunin. Morning. Nitong Huwebes, nagkita ang dalawa para magtawaran. Magandang hapon po. Good morning. Sir, saan yung rigor year niya? Nasa ID ni Idol. deed of sale, nandyan. Bilang patunay na kay Francis M. dati ang sasakyan, si Alan nagpakita pa ng pruweba. Mga write-ups pa, no? Police arrested musician and television host Francis Magalona after high-speed chase in Quezon City Monday night. May storya pala yun! Correct. Kaya palang mahal mo binibenta. Saan mo ba ito nakuha? Actually, nakita ko lang siya online and then I contacted the seller. I verified yung mga documents sa LTO. And then when I liked it, binayaran ko na agad. Dahil alam ko legit siya na galing kay Francis. Ganda. Ang ganda nung dinala mo sa akin. How low can you go? Para sa'yo, I can give it for 1.1. It's one of one, Boss Toyo. Meron tayong mga bagay-bagay na tinitingnan eh. Like the original color. The original color is black. So napalitan na siya. So doon, na-depreciate. Tapos, andyan din yun, pang ilang hands na napagdaanan ng sasakyan. Yun yung mga tinignan ko dito, kaya ako tumawad. Pinakamataas ko yung movers. 500,000. Nadidil mo ba? Kumagat kaya si Alan sa offer ni Jason? Samantala, kung may pinaka-iniingatan daw silang gamit sa kanilang shop, Siyempre, ang holy grail ko dito, siyempre walang iba yung 3 polo. nabili raw ang 3 ito sa halagang 850,000 pesos at lagpas doble na raw ang presyo nito ngayon. Baka pwedeng mabili. Magkano ba offer nyo? Kahit 1M muna sa 3. Puta nila pagod na tayo ng pera rito. Mabilis. Maliit. Kung dagdagan ko pa ng 500. 1.5 dahil gusto ko talaga itong makuha nung nakita ko pala. Sagad ko 2M. 2M! 2M! Kaninong damit nga ba ito? Magdodoble at magti-triple in the near future. Si Jason may hinahanap ding iba pang koleksyon na posibleng milyon na rin ang halaga ngayon. At baka kung pinalad, nasa inyo pala. Meron akong mga gusto eh. Espada ni yung props nung gusto ko rin ng damit ni nadidil mo ba? Tatawad lang kami ng ilan pang minuto dahil ang kasagutan ilalapag na namin sa aming pagbabalik. Makakala nyo basura yan, dito merong halaga yan. Susunod, puno ng chiko sa isang eskwelahan sa Negros Oriental. Nakakumusta mo ba niya? Kasi isang ng mga batang inyo. Hindi man siya. May kakaibang nilalang daw na namataan. Nakita ko, duwende, nagbabay-babay. Kanito,
First time ko yung nakita eh. Isa ko ng mga batang inyo. Hindi man siya Para makita ng malapitan kung ano nga ba ang itinuturo ng mga bata sa puno ng chiko, si Teacher Ana izinom ang video na kuha niya. Tumayo nga yung balahibo ko. Kasi may nakita akong yellow talaga. Ano ba talaga ang nakita ng mga estudyante? Hindi lagi ko nila nakita ang galingkod sa tanga. Marihara siya og labas. Natatakot po. Kanya po. Kayo, meron din ba kayong nakikita? Wala pong kukurap dahil ang munting paliwanag sa kaguluhang ito sa eskwelahan sa Negros Oriental, ipapaliwanag na. Hindi lagi ko nila nakita ang galingkod sa tanga. Sa katunayan, madalas nakapitin sa iyong larawan. Ang dating amoy yung iba, pero ewan ko ba, inuwag niya. Auction shop ni Jason sa Quezon City. Nagba-buy and sell ng mga gamit ng mga sikat na ang ilan, milyones na raw ang halaga ngayon. Gaya ng damit na ito na nabili raw ni Jason sa halagang 850,000 pesos. Pero binibili raw sa kanya ngayon ng isang buyer sa halagang 2 million pesos? 2M! Ang tatlong polong ito, suot ng sikat na OPM artists na sina Francis M., Chito Miranda at Glock 9 sa music video ng sikat na collab song nilang Pagsakan. Nag-start kung bakit nabuo itong tatlong collection, yung polo ni Sir Glock sa halagang 80,000. Ito Chito Miranda, na napalalunan ko to sa auction at 150,000. O syempre, ito yung Francis Magalon na polo. 650,000 ko na panalunan to sa auction. Ang ganda! Wow, Francis Magalona, di ba? 1.5 sa tatlo. Bagamat nakakalula na ang alok na presyo kay Jason, Sagad ko 2M. 2M! pass daw muna sa offer ngayon. Hindi ko binigay kasi gusto ko siyang ipamana sa mga anak ko. Ano expect ko in pagdating ng panahon? Magdodoble at magti-triple in the near future. Sa linggong ito, isa pang dating gamit ng master rapper ang ibibenta kay Jason. Ang 1999 model ng SUV na dating pag-aari ni Francis M. How low can you go? Para sa'yo, I can give it for 1.1. Ang hirap i-decide niyan. It's one of one, Boss Toyo. Ang special lang dito is, kasi kay Francis Magalona siya at may story. Saan yung Origor year niya? Nasa? ID ni Idol. Deed of sale, nandyan. Bilang patunay na legit na kay Francis M. ang kotse, Honda Black CRB. So yun. Yes. Ang special lang dito is, kasi kay Francis Magalona siya at may story. Binaril ata yung gulong. Correct. Kasi meron tayong mga bagay-bagay na tinitingnan eh. Like the original color. The original color is black. So, napalitan na siya. So, doon, na-depreciate. Tapos, andyan din yun, pang ilang hands na pagdaanan ng sasakyan. Yun yung mga tinignan ko dito, kaya ako tumawad. Pinakamataas ko yung mga first 500,000. Ano, didil mo ba? Ikikip ko muna siya. Ay, sayang. Ay, hindi natin nakuha si Francis Magalona. Sana makatanggap ulit ako ng tawag kay Boss Toyo na napag-isipan niya na. It will complete his collection nung Francis Magalona search niya. Gayunman si Jason, may gusto rin daw ngayong idagdag pa sa kanyang koleksyon. Meron akong mga gusto Espada ni Panday, ni Fernando po. Yung Captain Barbell, sana. Yung props nung barbell na yon. Gusto ko rin ng damit ni Ina Raimundo, yung ginamit niya sa Sabado Nights. So makakala nyo, basura yan. Dito merong halaga yan. Ay, eto. Eto yung kumpleto. Ang mga gamit. Sapatos, saan mo nakuha yan? Napapalitan, napagsasawaan. Ano niya, intact pa rin, original. Original pa lahat yan. Pero ang mga kwento sa likod nito, hindi naluluma ng panahon. Susunod, puno ng chiko sa isang eskwelahan sa Negros Oriental. Nakakumusta mo ba? Isa ko ng mga batang inyo. Hindi man siya. May kakaibang nilalang daw na namataan. Nakita ko, duwende, nagbabay-babay. Ganito,
First time ko yung nakita eh. Isa ko ng mga batang inyo. Hindi man siguro. Para makita ng malapitan kung ano nga ba ang itinuturo ng mga bata sa puno ng Chico, si Teacher Ana i-zoom ang video na kuha niya. Tumayo nga yung balahibo ko kasi may nakita akong yellow talaga. Ano ba talaga ang nakita ng mga estudyante? Hindi lagi ko nila nakita ang galingkod sa tanga. Parihara siya og lawas. Natatakot po. Kanya po. Kayo, meron din ba kayong nakikita? Wala pong kukurap dahil ang munting paliwanag sa kaguluhang ito sa eskwelahan sa Negros Oriental, ipapaliwanag na. Hindi lagi ko nila nakita ang galingkod sa tanga. Puno ng Chico sa isang eskwelahan sa Negros Oriental. Pinagkaguluhan. Good. Wala ko kita mo! Maaga, kita mo? Ang kanilang itinuturo, di umano, may nakatayo raw sa sanga ng puno. Hindi lagi sila nakakita. Hindi lagi ko nila nakita ang galingkod sa tanga. Nakita ko, duwende. Pinagkahalan na halaman, nagbabay-babay. Nagtatangka nga ako na duwende yun. Ganito. Base sa pagsasalarawan ng mga bata, ganito raw ang itsura ng kanilang nakita. Parihara siya og lawas. Natatakot po. Kanya po. Kinuha rin namin ang opinyon ng isang video expert. Masyadong malabo yung video natin. Tingnan natin yung frame analysis niya. Tuloy-tuloy lang yung video sa itong raw footage. Yung sudden na movements na hindi natural tingnan. Good. Wala ko kita mo! Maaga, kita mo? Based sa analysis ko, puro lang naman dahon yung nakikita. Wala namang mga duwending nakikita dito. Pero ano ba talaga ang kanilang nakita? Ang mas makakasagot daw nito, ang mismong kumuha ng video, si Ma'am Ana. Sila nakakita. Hindi lagi ko nila nakita ang galingkod sa tanga. Biglang may tumakbo na para sa akin yung estudyante ko. Ma'am Ana, may nakita kaming duwende. Sila nakakita. Tumayo nga yung balahibo ko kasi may nakita akong yellow talaga. Dahon yan duwende. Ang puno, ininspeksyon din ng mga kawani ng DNR o ng Department of Environment and Natural Resources. Healthy ng chicos na ito. Pag nag-yellow ang kulay ng dahon ng chico, naglalagas at hindi magtagal yan sa puno. Puproduce sila ng bagong sanga sa kanilang branches. Kamaliliit yung dahon. Maaring sabihin natin ito ay mass hysteria o sa psychology tinatawag din natin ito na bandwagon effect kung saan maraming tao ang naniniwala sa isang bagay na kahit na hindi naman nila nakikita, pinaniniwalaan na lamang nila kahit na alam naman nila na hindi nag-e-exist. Alam natin na napaka-universal ng kwento ng duwende, hindi lang dito sa Pilipinas. Ito ay naipapasa sa mga kwento-kwento or yung oral history. Vulnerable sila sa imagination at dito lumalawak yung kanilang mga pananaw dito dahil sa mga panaginip, sa mga kwento. Kita sila duwende. Sinasabihan namin yung mga bata na huwag nalang pansinin, huwag nalang i-mind yung nangyari, walang duwende. Hindi batang maliit ang siyang nakakapuwing? Sa kasong ito, pwede rin nakakaduling. Good. Hindi lagi ko nila nakita ang galingkod sa tanga. Katulad nung kwentong The Emperor's New Clothes. Marami ang nanggaya lang at napaniwala na may suot ang emperor kahit harap-harapan na nakikita naman ng lahat na